Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tiyatalakay pa rin natin yung Rusul wa Risalat at yung mga bisharat, yung mga propesiya na nababanggit sa bagong tipan tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magandang natatalakay natin ito kasi nakikita natin kung paanong tinalakay ng mga scholar ang Biblia na napakalayo sa kung paano ito tinatalakay kuno ng mga tawag nila sa kanilang mga sarili Muslim apologetics o kaya mga eksperto sa comparative religion. Actually, itong mga ganitong siyensya, kung tutuusin, hindi siya kabilang sa pinakamahalagang mga kaalaman sa Islam. Pinakamahalaga pa rin kaalaman sa Islam ang akida at fiqh. Itong mga ito, merong babala tungkol dito o sa mga tungkol dito si Imam Ahmad bin Hanbal na ang pagiging abala raw ng tao sa mga kaalaman na makaluma at kabilang dito itong tungkol sa Biblia ay nag-aabala sa kanya mula sa pag-aaral ng kaalamang Islamiko. Kasi kapag ang tao gumugugol ng kanyang oras sa isang bagay, ibig sabihin meron siyang isang bagay na hindi niya nagagawa. Kaya nga dapat matalino ang tao sa pagpili sa mga gawain na kanyang ginagawa o kanyang dapat gawin. Alam niya kung ano yung kanyang priority. Kasi limitado ang ating oras. Kung yung tao nagpapakadalubhasa sa Biblia, tapos hindi naman siya dalubhasa sa Quran, na dun sana siya unang magpapakadalubhasa, mali siya ng landas. Mali siya ng landas. Kasi ito mga binabasa natin, yung mga naging pag-aaral ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah at ang iba pa mga scholar tungkol sa mga talata ng Biblia na maaring bakas ng Injil na tumutukoy sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kabilang nga sa mga dalalaton nubuwah, mga patunay o ebidensya ng pagiging propeta ni numan, ay mayroong mga propesiya ang mga naunang mga propeta tungkol sa pagdating niya. At muli, disclaimer, paulit-ulit natin ito binabanggit mula nang sinimulan na natin yung pagtalakay sa Biblia o kahit sa lumang tipan, na ang mga ito nga ay nababanggit ng mga scholar hindi bilang pangunahing dalil ng pagiging tama ng propeta, ng pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o dalil na tama ang Islam. Hindi. Ang pangunahing dalil palagi ay ang Quran, ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang fitra ng tao. Ng tao sa kanyang likas at dalisay na pag-iisip ay nakikita niya ang mga tanda ni Allah sa kanyang mga nilikha tungkol sa kanyang pag-iral. Na hindi niya nilikha ang mga tao ng laro-laro lang, bagos ay nilikha niya ang mga tao upang sumamba sa kanya. Hindi ito ang pangunahin nating batayan kung bakit bawal ang baboy. Hindi itong pangunahin nating batayan kung bakit nakahijab ang babaeng Muslim. Hindi itong pangunahin nating dahilan kung bakit hindi tayo sumasamba sa rebulto. Hindi 10 utos ang sinusunod natin. Ang sinusunod natin, ang Quran at ang Sunnah, at dito na nga nagmamalabis ang marami sa mga Muslim sa panahon natin ngayon. Sa ba nila maaari nating mapagdududahan pa nga nakabilang ito doon na rin sa mga talbis ni Iblis, panlilinlang ni Iblis, na sa halip ng Muslim nagpapakadalubhasa sa mga kaalaman na dapat niyang pagkadalubhasaan, ginagastos niya ang kanyang oras sa mga bagay na kung tutuusin wala namang katuturan. Pero dahil mayroong pagsikat at mayroong pera sa pagiging eksperto sa Biblia, maraming nagsisiksikan dito, maraming nagkukumahog dito na maging debater kuno laban sa mga pastor at laban sa mga pari.
Samantalang yung mga kaalaman na ganito, na nakabatay talaga sa Quran at sa Sunna, sa kaparaanan ng mga sahaba, ng tabi'in at tabi'ut tabi'in, nilalangaw ang mga pag-aaral na tulad nito. Pero mag-imbita ka ng sikat na mangangaral ng Islam na eksperto kuno sa Biblia, baka dadayuhin pa tayo rito. Kahit yung mga nasa malayong lugar, mamamasahe pa yun para pumunta rito. Hindi ganon. Hindi ganon. At hindi rin ganon ang pagtalakay natin dito. Hindi natin ito tinatalakay para magiging dalubhasa tayo sa Biblia. Kung wala kayong naalala sa mga tinalakay natin na mga talata mula sa Mateo, mula sa Juan, mula sa Lucas, walang problema. Actually, mas maganda pa nga Kasi hindi kayo matetempt na gamitin yung mga bersikulo na ito sa pagdadakwa sa mga tao. Hindi natin kailangan magbabanggit ng Biblia sa pagdadakwa sa mga tao. Sapat na ang Quran at Sunnah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang nagdakwa siya sa Quraysh, hindi naman siya nagbasa doon ng Mateo o Lucas o kahit na ano. Ang pinanganyaya niya sa kanila ay ang Quran. Salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamainam na salita. Kahit nung kausap niya, yung mga taga-Najran, o kausap niya yung mga Hudyo, yung kausap niya yung mga Kristiyano, Quran ang kanyang ginamit, alhamdulillah. So ito, pinag-aaralan natin ito dahil lang sa maaring merong bakas ng propesiya tungkol sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga ito. Ngayon, min Injili Luka, mula sa Ebanghelyo ni Lucas. Luka ang kanyang pangalan. Luka ang kanyang pangalan sa Arabic. Pero syempre iba pa yung tinalakay natin dun sa Al-Qiyamatus Sugra, yung Luka, Ibnu Luka, iba yun. Masamang tao na anak ng masamang tao na tinutukoy doon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagdating ng dulo ng panahon, magsusunod-sunod na mamumuno yung mga anak ng mga dating pinuno. At puro sila masasama, waliyadu billah. Iba itong si Luka at iba yung Luka, Ibnu Luka. Ngayon dito, sinabi, Dakara sahibu kitabil Injil was salib. Merong aklat ng pamagat niya ay Al-Injil was salib. Nakasulat ito sa wikang Arabic at wala nang masyadong detalye na binanggit dito. Sabi dito, annahu jaa fi Injili Luka, nababanggit daw sa Ebanghelyo ni Lucas, doon sa original na Arabic niya. E syempre itong Arabic na Quran na, hindi, Arabic na Bible pala. Itong Arabic na Bible na nababanggit dito sa libro ni Sheikh Omar Al-Ashkar, ito rin yung Arabic na Bible na ginagamit ng mga Kristiyano na Arabo. At yung English naman, na nandito sa translation ng IIPH, ang mga translation dito ay galing sa New International Version. Na actually, pareho naman silang translation lang din mula sa Latin at sa Greek. So sabi dito, sa Lucas 14:2, Alhamdulillahi fil aali, wa alal ardi islamun walinnasi ahmadun. So papuri raw kay Allah ang kataas-taasan at papuri kay Allah na kumbaga ipinahayag o pinalaganap ang Islam at sa sangkatauhan ay pinadala si Ahmad. Ipinadala si Ahmad. So ito yung translation dito. Pero sa palagay ko itong English na ito, hindi ito galing sa New International Version. Kumbaga translation ito nung Arabic na ito na galing sa Arabic na Biblia. Hindi ito yung yung New International Version na Bible. Pero ano pa man, doon sa original na Arabic niya ay nababanggit ang mga katagang Islam at nababanggit ang katagang Ahmad. Pero yun nga, sinabi ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah, walakin al-mutarjimina tarjamuha fil Injili hakada. Pero doon nga sa New International Version, ito na nga yung sinasabi ko, yung
ito, hindi nila translate na ganito sa New International Version. Ang nilalaman yung New International Version, kumbaga doon sa Arabic na New International Version o Arabic ng New International Version, Alhamdulillahi fil aali, papuri kay Allah sa kataas-taasan. Actually, sa nila yung nung bago pa lang ako sa Islam, nakita ko talaga agad yung napakaraming similarity ng Islam sa Christianity tsaka sa Judaism. Kahit sa mga mga terminolohiya. Halimbawa, yung mga Kristiyano, di ba lagi nilang sinasabi, Hallelujah. Ang Hallelujah pala, lagi din sinasabi ng mga Muslim, Alhamdulillah. Yun ang kahulugan niya. Tapos yung Amen na meron sa mga Kristiyano, sa mga Muslim, yun ay Amin. At ito, kahit sa pananalita. So sabi dito, Alhamdulillahil aali, fil aali, papuri kay Allah sa kataas-taasan. So tayo, kung naalala nyo, kung palasimba kayo dati, di mo may kanta sa simbahan yung Hosana. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Actually, yung kaitaasan na sinasabi, sa mga pangalan at katangian ni Allah, meron din na si Allah ang Ali. Siya yung kataas-taasan. Siya yung kataas-taasan. At sa kanyang mga katangian, yung ulo, kinikilala rin ito siyempre na isa sa mga pangunahin na katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero dito nga sa New International Version, yung Islam, hindi nila translate bilang Islam, tinranslate nila ito bilang kapayapaan. So sabi doon sa yung Arabic kumbaga na version. Kumbaga, ang binabasa natin na yung original na Lucas. Yung maaring ito yung nanggaling mismo sa Latin o sa Greek. Pero doon sa New International Version, na tinranslate naman nila pabalik sa Arabic, sa halip na wa'alal ardi islamun, papuri kay Allah ang kataas-taasan na sa lupa ay lumaganap ang Islam, hindi Islam ang tinukoy. Bagkus ang sinabi, wa'alal ardi salam, na sa lupa daw ay lumaganap ang salam, ang kapayapaan. At yun din ang translation sa New International Version. At sa halip na Ahmad, na papuri kay Allah sa kataas-taasan na nagpalaganap sa lupa ng Islam at nagpadala sa tao kay Ahmad, tinutukoy si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinasabi doon sa New International Version, papuri sa Diyos na kataas-taasan na nagpalaganap sa sangkatauhan ng kapayapaan, na sa kanila rin ay dumating ang kanyang pabor o kanyang biyaya. So napakalayo nung translation. So sinasabi nila, wa mualliful kitabi yara anna tarjamata as-sahiha ma dakarahu. So sabi nung author nung Al-Injil was Salib, dapat ganun ang translation nito kung pagbabatayan yung mga naunang mga nakasulat nga sa Latin, sa Greek o maaring sa mga bakas dito sa Aramaic. Papuri kay Allah sa kataas-taasan, nasa lupa ay nagpalaganap ng Islam at nagpadala sa mga tao kay Ahmad. Pero siyempre, muli, kaya lagi ko nababanggit yung disclaimer natin. Ito ay isang interpretasyon lang. Ito ay isang interpretasyon lang. At maaring mali ito. Maaring mali yung sinabi ng author ng Al-Injil was Salib. Di ba? Halimbawa, sasabihin ito nung eksperto ko sa Bible o eksperto sa comparative religion. Tapos mapasinungalingan ito ng pastor. Wala itong epekto sa atin. Kasi hindi naman talaga natin ito batayan eh. Kumbaga ito ay pinag-aaralan lamang natin ngayon bilang maaring bakas. Pero hindi ito ang pangunahin nating batayan. Pasinungalingan man nila ito o hindi,
Hindi nagiging tama ang Islam dahil dito at hindi nagiging mali ang Islam dahil dito. Ang mga ito kung tutuusin ay, yun nga, secondary na lamang ng mga kaalaman. Furu, mga sanga, hindi kabilang sa pangunahing katawan o ugat ng kaalaman. At yun din sinasabi, yaqulul muallifu, anna thammata kalimatin, waradata fil lugatil asliya, lam yudrak ahadun ma yahtawiyani alayhi minal maani tamaman. Sinasabi ng author nung Al-Injil was Salib na ang dalawang salita na nababanggit doon sa original na wika, wala talagang nakakalam na eksaktong kahulugan nito. Kaya itong dalawang salita na ito, yung Islam at yung Ahmadun, falam tutarjam hatanil kalimatani kama yajibu fit tarjamatil kadima minas Syrianiya. Nabanggit dito. So yung original pala na salita na pinanggalingan nitong Lucas 2:4 ay Syrianiya. Yung lumang wika sa Syria na related din sa Hebrew, sa Arabic at sa Aramaic. So hindi nila alam eksakto kung ano yung binabanggit dito, pero kung babasahin daw yung original na Syriac na wika, ang mga salita na ito ay kumbaga mas maunawaan kung ganun sana yung translation niya. Ang tinutukoy ay Islam at ang tinutukoy ay Ahmadun. So yun nga, dun daw sa original na salitang Syriani, meron salita, may dalawang salita dito, yung Irini allati yutarjimunaha as-salama. So meron daw salita doon na Irini, na tinatranslate ng iba bilang salama. Ngayon, itong Irini na ito ay tinatranslate sa Greek bilang Eudokia, allati yatarjimunaha husnur rida, na tinatranslate nila bilang, kumbaga, gantimpala o biyaya. Pero yun nga, fal'ula minal kalimatini allatini huma mauduun bahatnal an hiya ayrani faqad turjimat bikalimatin salama musalama o salam. Pero mas tama raw na sa halip na husnur rida o biyaya, ang translation ng Irani o Irini, ang mas tamang translation daw nito ay salama, kaligtasan, musalama, kumbaga paggagantihan ng kaligtasan o kasunduan, pwedeng ganun ang kahulugan niya, at salam, kapayapaan. Wal muallifu yara anna tarjamataha sahiha Islam, pero mas tama daw dapat na translation. Actually, lahat ng salita na ito related naman sa isa't isa. Salama, musalama, salam, pero mas tama sana Islam. Pero nalalaman natin, maaring nung dumaganap ng Islam, mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinalikuran nilang translation na ito at binago na nila. Kahit sa Arabic, tinanggal nila ang salitang Islam. Fayaqulu fi Safhati Arba'in, doon daw sa page 40 nung As-Salib o Al-Injil was Salib. Wa min al-ma'lum anna lafdha Islam yufidu ma'anin wasi'ati jiddan. Ang salitang Islam kasi, kung ito yung ginamit, marami itong mga kahulugan. Wa yashtamilu ala ma tashtamilu alayhi alfadun as-salam, as-salam, bima'na as-sulhi wal musalama. Al-aman, ar-raha. Ngayon kung ang Islam sana yung ginamit nilang translation, mapapaloob dito yung lahat ng kahulugan ng Irini. Na yung salam, kumbaga pagsuko, o pagbibigay, yung salam, kapayapaan, yung sulh, yung kasunduan, musalama, yung kapayapaan sa pagitan ng mga tao, aman, kaligtasan, raha, pagpapahinga o kawalan ng problema. Kumbaga,
kawalan ng conflict, kawalan ng pag-aaway, yun sana ang mas tama. Watatadamman ma'na zaidan, wa ta'wilan akhar, aktaru ma'ammu, wa ashmala, wa aqwa, maddatan wa ma'nan. Kung yun sana ang ginamit, sakop sana ng salitang Islam ang lahat ng gustong ipahayag ng mga translation ng talata na ito sa Lucas 2:14. Walakin qaulal malaika, pero nga doon sa ipinahayag na ito, na sa konteksto nito, ito yung ipinahayag ng anghel kay Isa alayhis salam, alal ardi salam. Kung sa translation nila, sa lupa daw ay lumaganap ang kapayapaan, layaso, anyakuna bima'na as-sulhul am, wal musalama. Hindi raw magiging tama kung ang magiging translation ng mga salita na paglaganap ng kumbaga nung salam sa lupa. Hindi raw tama yung salam kasi mangangahulugan ito na magkakaroon ng malawakan na kapayapaan sa mundo na hindi naman mangyayari kahit kailan. Hindi mangyayari kahit kailan. Lianna jami al-kainat wa alal akhas silhaya minha wala siyama nu'ul bashari al-mawjudu ala qaratil ard daruna as-sagira hiya bimuqtada as-sunan at-tabi'ah wan nawamis al-ijtimaiyya khadi'atun lil waqa'i wal faja'i al-wakhima kal ikhtilafat wal muharabat wal munazaat. So imposible nga ito kasi imposible magkakaroon ng, kumbaga, kung ang salam ang tinutukoy nila dito kapayapaan, imposible magkakaroon ng kapayapaan sa buong mundo dahil napupuno nga tayo ng digmaan, napupuno tayo ng, kumbaga, pagtataliwasan at iba't iba pang mga pagkakaiba-iba ng mga tao. Faminal mahal an yaishan nasu ala wajhil ardi bisulhi wal masalama. So imposible na ang mga tao ay makakapamuhay sa mundo na mayroong kompleto at perpektong kapayapaan at musalama. Kumbaga pagtigil ng mga labanan. Thumma yastashhidu biqaulil masih. At actually, kung ito ang kahulugan ng Lucas 2:14, ito ay magiging contradictory doon sa Mateo 10:34 na sinabi ni Isa alayhis salam, "Ma ji'tu liulki salaman alal ard, ma ji'tu liulki salaman bal sayfan." Sinabi niya, hindi ako dumating dito para magpalaganap ng kapayapaan. Sabi doon sa Mateo 10:34. Dumating ako dito para, kumbaga, magdala ng espada. Ang dala-dala daw niya ay ang espada. Ibig sabihin, ang dala niya ay digmaan. At actually, yun naman talaga nangyari. Si Isa alayhis salam, kumbaga, doon na lang sa konteksto muna ng bagong tipan. Ang demanda talaga sa kanya, ang mga Hudyo ay nagdemanda sa kanya. Yung mga Hudyong nagsuplong sa kanya, sa totoo lang. Yung mga Romano, hindi pa sila masyadong, kumbaga, na nababagabag sa pangangaral ni Isa alayhis salam. Ang mga Hudyo ang unang nabagabag. Kasi yung mga Pariseo, yung mga Sadiseo, at yung iba pang mga Hudyo na nasasagasaan ng kanilang shirk, ang kanilang riba, at ang kanilang mga maling gawain, na nasasagasaan ng pangangaral ni Isa alayhis salam, katulad din ng Quraysh, di ba? Ang galit nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lang dahil sa shirk. Nagagalit sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam humahamon sa kanilang sistema ng pamumuhay. Pati negosyo nila apektado. Kasi nagtitinda sila ng rebulto. Tuwing merong magtatawaf, dapat bibili sa kanila ng damit. Yung pinangangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taliwas sa kanilang negosyo. So ganun din ang nangyari na pagtanggap ng mga Hudyo kay Isa alayhis salam. Kaya gumawa sila ng pakana. Nagsumbong sila sa mga Romano sa pamagitan ni Pilato. Actually si Pilato Hudyo. O kumbaga may lahi siyang Hudyo pero siya yung gobernador sa panahon na yun sa Jerusalem. Sinumbong si Jesus sa kanya at ang sumbong rebellion. Si Isa alayhis salam di umano ay
nagtitipon ng mga tao para magrebelde laban sa mga Romano. Kaya bandang huli ang nagpako kay Isa alayhi salam, kumbaga doon sa kwento although alam natin na hindi naman talaga siya naipako. Ang humuli talaga kay Isa alayhi salam, mga Romano. At ang nagpako sa kanya sa krus, mga Romano. Pero sa pakana ng mga Hudyo. Sa pakana ng mga Hudyo. At hindi nga nalalayo din yung bintang na yun. Kasi eto mismo, si Isa alayhi salam mismo ang nagsabi na meron siyang dalang espada. Ang dala-dala niya ay hindi kapayapaan, bagkus ay espada. Na maaring kahulugan din nito na si Isa alayhi salam kung halimbawang magpapatuloy yung kanyang pangangaral, naroon ang intensyon din na mag-jihad. Katulad ng kung paanong nag-jihad ang naunang mga propeta, alhamdulillah. At ganyan din sa isa pang talata, وَيَسْتَشْهِدُوا بِقَوْلٍ آخَرْ لِلْمَسِيحِ. At meron pang isang talata sa Biblia, sinasabi, Ji'tu li'ulki nara alal ard. Ji'tu li'ulki naran alal ard. Dumating ako dito para magpalaganap ng apoy sa lupa. So ito rin yung translation ng New International Version. Famada uridu law idtaramat. So akala ba ninyo ay naparito ko upang magpalaganap ng ng kapayapaan. Sasabi din dito sa balikan natin yung International Version, dumating daw siya upang magpalaganap ng apoy sa lupa. Ito palang ibig sabihin ng yung sumunod na bahagi ng talata. Gusto sana niya na ito ay magliyab na. Gusto sana niya na ito ay magliyab na. At sinabi din dun sa Arabic nung talata, Atadununa anni ji'tu li'utiya salaman alal ard. Inakala ba ninyo na ako'y naparito upang magpalaganap ng kapayapaan sa lupa? Kalla, aqulu lakum bal inkisaman. Hindi. Ang ipinangangaral ko sa inyo ay ang pagkawatak-watak. Ang pagkakawatak-watak. So itong nababanggit na ito sa Lucas ay pawang kung titingnan natin yung eksaktong meaning niya, mas malapit nga na translation na Islam, hindi salam ang daladala. Islam sa kahulugan na Islam bilang relihiyon o sistema ng pamumuhay, hindi kapayapaan. Na yun nga, sa sinasabi dito, wa ala hada fatarjamatu la tantabik wa risalatul masih wa aqwaluhu as-sawab. So itong mga translation na ito ay hindi sumasang-ayon doon sa original dapat na meaning nito at kahit sa iba pang mga sinabi ni Hesukristo sa Biblia. Dahil nga, walal ardi Islam. At mas marapat ng translation nito ang paglaganap ng Islam sa lupa. Siya nga sinasabi, Undur al-Bahda, tingnan daw yung iba pang mga nababanggit doon sa libro na yon, inshallah. Siya nga panghuli, kamayaraan na ayadukiya sa wikang Greek, bima'na Ahmadun, lal musirra au husnir rida. So yung ayadukiya naman, kung kanina yung Irene, ang kahulugan dapat nito yung salam, Islam, ang kahulugan dapat doon ay Islam. Yung ayadukiya naman, pero yung ayadukiya, yung ayadukiya na rin pala yun, Syriac din, hindi siya Greek. Yung ayadukiya, sa kahulugan na Ahmad, yung pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga pangalan niya. Isa sa mga pangalan niya. At hindi ito nangangahulugan ng, kumbaga, ng pagdating ng biyaya o ng kaligayahan. Kama yutarjimuha al-kisas. Katulad na kung paano itong tinatranslate ng mga pari. Wadhalika li'annahu la yuqalu fil Yunaniya lihusnir rida ayudukiya bal yuqalu salima. Okay. So sa Greek, meron din salitang ayudokia. Pero hindi itong ginagamit sa Greek na original na Bible. Ang sinasabi ay thalima o euthelima. So sinasabi dito, وَيَقُولُ إِنَّ كَلِمَاتِ
Dukota, hiya bima'na alhamdu, al-istiha, asyuk, ar-ragba, wa bayanul fikir. So lahat ng ito, kumbaga, puro ano na lang ito mga interpretasyon ng mga original na nababanggit sa Greek na lalaktawan na natin. Pero merong isang bagay dito na kumbaga kagilagilalas, kumbaga ano ba yan? Parang amazing na malaman. Istashhada bi amthilatin kathira min al-Yunaniya lidalik. So maraming mga example ng ganito sa wikang Greek na kumbaga yung translation na gustong palabasin ng mga Kristiyano, kung babalikan yung Greek, mas malapit sa, kumbaga, kung bibigyan nito ng interpretasyon bilang bisyara sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero meron ng isa. Doon sa Isaiah 64:11, so meron doong salita. Yung Muhammadito. So doon sa Greek na translation nito, tinranslate nila ito bilang endoxahemon, na ang ibig sabihin daw ay kapuri-puri. Na kung yung Muhammadito na ito sa Isaiah ay pakikinggan natin ngayon, katunog na katunog ng pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nawala na itong Muhammadito na ito. Ginawa na nila itong adjective. Sa halip na ito ay noun, na proper noun, pangalan ng tao, ginawa nila itong noun na adjective. Ginawa nila itong, translate nila ito bilang kapuri-puri at iba pa. Kaya nga, wastadalla bihada at tahkikod nafis, an natarjamat al-hakikiya as-sahiha, lima dakarahu Luka hiya Ahmadun ya'ni Muhammadun la al-musirra. Kaya dapat ang translation daw doon sa Lucas 2:14 ng yung Irini nga ay Ahmad at hindi kapayapaan o hindi yung hindi pala Ahmad, hindi yung masarra o yung yung biyaya ni Allah. Pero ito nga, lahat ng ito ay mga bagay na sinasabi ko na nga, hindi natin ito pinagdadalubhasaan. Hindi itong primary concern natin sa pag-aaral natin ng relihiyon. Nagkataon lang na binanggit ito ni Sheikh Omar Al-Ashkar. Kung wala ito dito sa libro, hindi ko rin dito tatalakayin. Wala akong pakialam dito, sa totoo lang. Pero maganda rin kasi nakita natin kung paanong tinatalakay ng mga scholar ang mga bagay na ito, na malalim talaga. At kumbaga, inuungkat nila pati yung mga root words sa Latin, sa Greek, sa Syriac, at iba't iba pang mga wika, alhamdulillah. Hindi yung bara-bara lang na basta lang magmukhang matalino, magbabanggit na lang ng magbabanggit ng Biblia, kuno. Pero kahit wala ito sa totoo lang, pwede ka maging epektibo na mangangaral ng Islam, insyaAllah, katulad ng kung paano naging epektibo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So natapos na natin yung Lucas at sa susunod insyaAllah, matatalakay na natin ang tungkol kay Barnabas insyaAllah. So dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.